What's up mga kapuso? Ito po ang napakagandang eksena ngayon po dito sa Abot Kamay na Pangarap sa symposium nga po kung saan naganap na po ito at sa presentation nga nila Zoe at Dr. Luke ay humanga ang mga tao dahil magaling daw ang Apex Medical Center, pero mas very impressive ang presentation ni na Doc Lindon at Annalyn Santos. Yun ang sabi ng mga judges, kung kaya't inis na naman itong si Zoe at sinabi pa nito na bida-bida talaga itong si Annalyn dahil nga po ang galing naman po talagang magpaliwanag si Doc Lindon, kung kaya't humanga po ang lahat ng audience at binigyan nga po sila ng masigabong palakpakan. At ito naman pong si Zoe ay talagang inggit na naman po dito kay Annalyn. Samantala, ito naman pong si Moira ay hilong-hilo na sa kakahanap kay Doc RJ dahil hindi niya ito makita. Na hindi niya alam ay nagpunta pala sa flower shop si Doc RJ, nang sa ganon ay pagawaan o ipagpagawa niya ng bouquet na bulaklak na ibibigay dito kay Annalyn. At habang nandoon nga sila sa flower shop, nagpunta naman doon si Lynette, kung kaya't nagkita nga po ang dalawa at sabi nga ni Lynette, wag na niyang bibigyan ng bulaklak si Annalyn dahil magkakagulo na naman ito pag malaman ni Moira. Dito nga nagkasagutan ang dalawa at sinira pa nga po ni Lynette ang bulaklak na ibibigay ni Doc RJ dito kay Annalyn. Ngunit makalipas naman po ang ilang sandali ay nagkausap rin ang dalawa at pinaliwanag nga ni Doc RJ na masaya si Annalyn kapag bibigyan niya ito ng bulaklak. At dito naman po naisip ni Lynette na totoo nga naman, kasi nga mahal na mahal ni Annalyn si Doc RJ, kung kaya't anuman ang ibibigay nito ay talagang sobrang mapapasaya ang kanyang anak. Samantala, si Doc Katie pala ang tinawagan ni Doc RJ, nang sa ganon ay sabihin dito na sabihin niya kay Annalyn na makikipagkita siya pagkatapos ng symposium upang sa ganon nga ay makahingi siya ng tawad sa ginawa ni Moira dito at makapagbanding silang mag-ama. Buti na lang hindi na pinapaalam ni Doc RJ ang mga lakad niya dito kay Bruhildang Moira. Samantala, buti naman po pinakinggan ni Miko si Giselle dito sa pagpapaliwanag niya na huwag nila sanang husgahan si Doc Lindon dahil nga po hindi naman niya kagustuhan ang nangyaring aksidente at ang pagkamatay ni Emily, kung kaya't dito naman po maliliwanagan ang isipan ni Miko. Samantala, sa sinabi naman po ni Doc Carlos na ang taong gusto niyang ipatanggal sa serbisyo ay ang dahilan kung bakit nabubuhay pa si Miko ngayon, dahil nga po siya ang nagligtas dito, kasama na rin po si Annalyn. Pero abangan po natin bukas ang mangyayari dahil nga po magkakaroon ng lindol at dito nga po magkasama si Lynette at Doc RJ sa flower shop. So mga kapuso, abangan po natin bukas ang kapanapanabik na kabanata dito sa Abot Kamay na Pangarap. Thanks for watching. Bye-bye!